May napabalita po noon sa aming isla na mayroon daw insidenteng minsan na may umaataking San Telmo sa mga mangingisda sa laut at ito ang paksa ng ating kwento ngayon. I have a story, and this is the story is all about long, long time ago. Oh, wait, wait! Sa isla ng Cubmaom ay may isang baryo nito na nahiwalay malayo sa sentro o malayo sa karamihan. Ito ay ang Baryo Islanga. Halos karamihan sa mga nakatira sa Baryo Islanga ay magkakamag-anak lang at lahat sila ay mga mababait at palakaibigan na mga tao. Tahimik ang baryong ito, walang gulo at masaya ang mga taong nanirahan dito na namumuhay ng simple. Katulad din sa amin ay pangingisda at pagsasaka rin ang kanilang pangunahing pagkakakitaan dito. At dito nakatira ang pangunahing tauhan sa kwento na si Mang Oisob na isang mistesong Pilipino-Kastila, isang palakaibigan, kilalang-kilala siya sa kanilang isla, at pati na din sa isla namin ay marami siyang mga kaibigan. Kasama niya ditong nakatira ay ang kanyang pinakamamahal at mabait na may bahay na si Aling Bayla. Dito rin nakatira sa baryong ito ang kumpare niyang si Mang Idol. Ngunit sa kabila ng lahat, itong si Mang Oisob ay may matagal na siyang iniindang sakit, yun ang hika na palagi siyang sinusubpong nito. Ngunit kahit ganito ang kanyang kalagayan ay patuloy pa rin siya na nangingisda dahil kailangan niyang kumayod para sa pamilya niya. Ang paboritong niyang fishing technique style ay ang tinatawag sa amin na subid. Isang itong kahoy na hugis pasahyan at mayroon po itong maraming hook sa bandang buntot at ang karamihang nahuhuli nito ay ang mga karaniwang pusit at pati na ang malaking dalupapang pusit. Isang gabi habang tahimik ang kapaligiran at bukod tanging mga kuliglig lang ang mapayapang humuhuni. Si Mang Oisob ay naiinitan sa loob ng kanilang bahay. Hindi siya makatulog kaya bago pa siya sumpungin ng kanyang hika, ay minabuti na lang niyang lumabas muna ng bahay para makalanghap na rin ng sariwang hangin. Sa labas ng kanilang bahay, habang nakaupo itong si Mang Oisob, ay tahimik siyang nakatitig sa bakawan. Medyo may kalayuan ito sa kanilang bahay, pero kitang-kita niya ito dahil medyo maliwanag ang buwan sa gabing iyon. Ngunit mayroon siyang nakitang liwanag na parang apoy na umaakyat pababa sa mga puno ng bakawan. Noong una hindi niya muna ito pinansin dahil baka minamalikmata lang siya o baka naman mayroon lang taong nanghuhuli ng isda sa gubat ng bakawan kaya binabalihwala niya lang ito. Ngunit habang hinihintay niya ang kanyang antok ay napalingon na naman siya ulit sa apoy na parang naglalaro lang, umaakyat pababa ng mga puno at labas-pasok rin ito sa gubat ng bakawan. Nausyoso si Mang Oisob at inoobserbahan niya ito at napansin niya na parang hindi ito normal na ilaw lang ng nangingisda dahil karaniwang gamit kasi na pangilaw ng mga mangingisda noon sa amin ay Petromax, hindi katulad sa nakita niya na para isang bolang apoy at parang bang hindi karaniwang apoy lang. Napansin na niyang may kakaiba nito at dito na siya kinabahan dahil bigla niyang naalala ang mga sabi-sabi. Parang sa mo yata yun ah. Dahil parang ang bilis naman niyang makaakyat pababa ng mga puno ng bakawan. Dito ay biglang lumiliyab itong bolang apoy na nakita niya sa malayong bakawan. At dito nakita niyang na parang siya na ang pinupunterya nito, tumungo ito papalapit sa kanya. Napatayo bigla itong si Mang Oisob mula sa kanyang inuupuan dahil sa takot at tinawag niya agad ang kanyang asawa. Bayla, pakibukas po ng pinto. Parang santil mo yata ito papalapit sa akin, parang aatakin yata ako ah. At biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Anong nangyari sa'yo, Oisob? Ha? Hindi naman ito nakalak. Ha? Anong bang nangyari sa'yo? Huwag mo intindihin. Wala. Tahimik lang si Mang Oisob at nilingon nito ang kung saan niya huling nakita ang pinaniniwalaan niyang San Telmo pero nawala na ito. Ngayon ay dali-daling siyang pumasok sa kanilang bahay. Ano ba yun? Bakit biglang tumungo yun sa akin? Nabanggit mo lang ng pabulong yung salitang santil mo.
parang naririnig niya ako. At para bang galit siya at parang susugurin niya ako. Wala naman kong ginawang masama. Ano ba ka mo, Oisob? Pero sige, wag ka nang maingay. Ulit-uli kung makakita ka ng ganyan ay wag na wag mo nang babanggitin ang salitang iyon. Ang sabi kasi ng nanay at tatay ko noon na kahit daw ibubulong mo pa ang salitang iyon ay maririnig ka niyan at magagalit daw po yun. Ewan ko pero parang sigurong magagambala sila. Yun nga rin ang sabi ng mga magulang ko noon eh. Pero hindi ko naman sinasadyang mabanggit ang salitang yun. Nabigla lang ako. Nadala lang ako ng takot. Sige na, matulog na nga tayo. Huwag mo nang alalahanin iyon dahil hindi yun papasok sa bahay natin dahil sabi ng mga matatanda noon, yun daw ay takot pumasok ng bahay. Ewan ko kung bakit pero yun po kasi ang sabi nila. Bukas na natin yan pag-usapan asawa ko. Ilang araw na ang lumilipas ay medyo nakalimutan na nila ang pangyayaring iyon. Hanggang dumating ang panahon na wala na naman buwan sa gabi. Ito na naman ang pinakahihintay na panahon karamihan ng mga mangingisda sa amin dahil hindi masyadong mailang ang mga isda tuwing ganitong panahon at medyo madali lang manghuli ng isda sa gabi. Sa kabilang banda, ay tanghali pa lang ay maagang naghahanda na si Mang Oisob para mangisda mamayang gabi. Matagal-tagal na kasi siyang hindi nakapagpalhaot. Pero sa ngayon hindi isda ang plano niyang hulihin, kundi mga pusit na naman. Pagdating ng gabi ay maaga silang naghaponan magkapamilya. At mamaya-maya pa ay tinawag na si Mang Oisob ng kanyang kumpahri na maging kasama niya papuntang lahaot na kapitbahay rin nila na ang pangalan ay Mang Ngidnoel. Handa ka na po pare. Kung tapos ka na dyan, tayo na. Dahil kumagabay na kasi. Magandang tiyempo ngayon dahil oras na ngayon ng mga pusit na manghuli ng kanilang mga pagkain. Sigurado kung hindi masasayang mga pain natin na hinahanda. Sana nga pare. Sige pare, hintayin mo na lang ako sa dalampasigan. O sige pare, tulad ng dati, paglabas ng malaking bituin dyan sa may silangan, ay dito pa rin tayo magtagpo-tagpo malapit sa matandang bato. O sige pare, hiwa-hiwalay muna tayo. Matahimik ang gabi sa laot at patuloy lang si Mang Oisob sa pangingisda at gayon din ang kumpari niyang nangingisda din sa bandang malayo pero hindi nila makita ang isa't isa dahil madilim. Sa kabila ng lahat itong magkumpari na ito ay sanay na nilang balikan ang matandang bato kahit madilim pa. Ito na kasi noon pa ay naging landmark na nila na namana pa nila mula sa mga kanonononoan sa tuwing dito sa parteng ng lahaot na to sila mangisda. Nang dumating na ang kalahating gabi medyo marami na ang huling pusit ng bawat isa sa kanila at dito ay may napansin si Mang Oisob mula sa malayo papalapit patungo sa kanya. Sa simula inakala niya lang na ito na elaw sa bangka ng isa ring mangingisda, pero noong malapit na ito sa kanya, nagulat na lang siyang sa nakita niyang isang santelmo. Sumampa ito sa katig ng bangka niya at dahan-dahang gumapang ito sa tarik na kawayan ng bangka niya. Pero bago pa man ito makalapit sa kanya, ay hinampas niya na ito ng sagwan hanggang sa tinamaan na ito at nahulog sa dagat. Pero nabigla na lang siya sa nakita niya na naging dalawa na ito. Hindi ako natatakot sa inyo. Kapag lumapit pa kayo sa akin, talagang hampasin ko kayo ng sagwan ko. Pero patuloy pa rin ang mga ito na lumapit sa kanya, at ang nakapagtataka nito, kapag matamaan niya ang mga ito ng sagwan niya, ay maging dalawa hanggang sa dumami na nga ang mga ito. Ha? Bakit ganun? Dumami na sila. Nang dahil sa pagod ay nanghina na si Mang Oisob at ang masaklap nito ay nagsimula na siyang sinumpong ng kanyang hika.
Sa kabilang banda naman ay hinintay na pala siya ni Mang Nidoel sa matandang bato na saan sila magtagpo pagkatapos mangisda at nagtataka sa naririnig na kalabog. Ano ba yan? Puntahan ko nga. Paring Usop? Ikaw ba yan, pare? Pinuntahan ni Mang Nidoel kung saan nagmula ang ingay at kalabog. Sa kabilang banda naman ay hinang-hina na at sinusumpong pa ng kanyang hika si Mang Oisob. Sa malapitan na aninag niya ang kumpari niyang na si Mang Oisob. At nang napansin ng mga San Telmo ng mayroong papalapit na bangka, ay bigla na lang ang mga itong naglaho. At nang nakarating na si Mang Niloel sa bangka ni Mang Oisob, ay dali-dali niyang kinuha ang dalang gamot ng hinihika at pinapainom niya ito ng dahan-dahan kay Mang Oisob. At sa kabutihang palad ay maya-maya lang ay unti-unting bumabalik ang lakas ng katawan nito. Ano bang nangyari, pare? Sa bahay na lang tayo mag-usap, pare. Medyo mag-aanak kasi ang pakiramdam ko eh. Tayo na. Uwi na tayo, pare. Sige, kaya na ba, pare? Sa kabutihang palad ay payapa naman silang umalis ng lahaot at nakauwi sa kani-kanilang mga tahanan ng madaling araw na iyon. Kinabukasan ay nagkausap na sila magkumpari sa tungkol sa kung anong nangyari kay Mang Oisob sa gabing iyon. Pare, kumusta? Buti nadala mo yung gamot mo kagabi. Sa susunod, huwag ka masyadong papagod. Huwag mo masyadong maramihin yung huli mo. May bukas pa naman eh. Huwag mo sanang mapasamahin yung sinasabi ko, pare. Ito'y payong kaibigan lang. Ikaw naman, pare. Walang problema yan, pare. Nagpapasalamat pa nga ako sa'yo eh. At mabuti na ngayon ang pakiramdam ko. Pero pasensya na, pare. Ayoko na akong babalik pa doon. Walang anuman yun, pare. Huwag mong isipin yun. Kaibigan kita eh. Ang pinagtataka ko lang kasi, bakit ayaw mo nang bumalik doon? Isamantalang ang dami nating huling pusit doon kagabi. Sayang naman. Sige, pare. Kailangan mo malaman rin ito. Kwentuhan kita kung anong nangyari sa akin kagabi doon. Ikinukwento ni Mang Oisob ang lahat ng buong nangyari sa kanya noong gabi na nangisda sila sa lahaot. Pero alam nyo ba na matapos ang insidenteng iyon, ay hanggang ngayon, may mga mangingisda pa rin na nagsasabing may nakikita silang kakaibang apoy sa gitna ng laot tuwing sa kadiliman ng gabi. Sa mundong ating ginagalawan, hindi lamang tao ang maaaring naninirahan. May mga bagay at nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan at hindi nakikita ng ating mga mata. Kaya kung minsan, mabuti rin na matuto tayong rumespeto at umiwas sa mga bagay na hindi natin alam ang tunay na pinagmulan. Tulad ng payo ng mga matatanda noon, may mga pangalan at nilalang na mas mabuting huwag na lang banggitin o pakialaman upang maiwasan ang kapahamakan. Sa buhay ng tao, mahalaga rin na matuto tayong rumespeto sa kapwa at sa paligid natin. Hanggat wala tayong ginagawang masama at hindi tayo nakapipinsala sa iba, malaya tayong mamuhay ng tahimik at payapa. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, sana ay suportahan nyo ang maliit naming channel. Malaking tulong na po para sa amin ang inyong pag-subscribe. Pakipindot na rin po ang like, share, at mag-comment sa ibaba kung may karanasan kayo na katulad nito. Promise po ay babasahin ko po ang lahat ng inyong mga comments. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Spooky.